Okay, so this module encourages you to process the debris produced during nursery operations. So, pag sinabi nating nursery operations, ito yung kung saan lugar, no? Nursery, lugar kung saan nandoon yung mga maliliit na halaman, seedlings. So, yung mga trabaho doon sa lugar kung saan inaalagaan yung mga seedlings o yung mga maliliit na halaman. Various activities are provided for you to meet the target skills. So you are expected to define waste. So ano ba yung ibig sabihin ng waste o basura? Pangalawa, classify farm waste accordingly. Paano paghiwalayin yung mga basura? Then determine the process of waste management program. So ano ba yung mga proseso ng waste management program? So agriculture is the dirtiest component of our economy, and yet our producer of food to live. So minin natin o sa hindi, yung agrikultura yung pinakamadumi na sektor ng ating lipunan. Hindi rin natin maitatanggi na kung wala yung agrikultura, wala tayong makain. Dahil kailangan nating magbungkal ng lupa o ng lupa para tayo may mapatubo na halaman at tayo may makain. Hindi lang tayo tao yung nakadepende sa mga halaman bilang pagkain, pati na rin hayop. Waste can be classified as biodegradable. Itong biodegradable, ito yung nabubulok. Non-biodegradable, hindi nabubulok, hazardous, ito yung mapanganib or non-hazardous. So proper waste management program in the farm help the farmer in reducing and handling their waste and prevent them from any harm. Problem with waste is one of the major concern in the farm. So there are farmers that did not spend time in doing routine, keeping and disposing their waste or debris produced during, before, and after agricultural activities. Some hazardous waste are not treated properly and leads to risk with farmers. In some areas, farmers are practicing proper storage and disposal of waste. So yung kalat sa agrikultura ay nabibigay o napoproduce during, after, and before ng mga agricultural activities. May mga farmers na hindi maingat, tapon ng basura, at mayroon namang farmers na maayos yung kanilang disposal ng mga basura. So let us proceed in discussing the types of agricultural waste. Waste is defined as any substance, debris, leftovers that was produced during agricultural works. So waste can be classified as biodegradable, organic, ito yung nabubulok. Waste that can be decomposed and used as soil enhancer, or they can be used as fertilizers. So examples, grass cuttings o ang mga damo na tinabas na gamit ang mga iba't ibang edge cutting tools. The fast way of cutting grasses is by way of grass cutter using its different types of blades. So yung una sa example ng mga biodegradable, itong mga grass cuttings. So, paano ba napoproduce yung mga grass cuttings? Ito yung ating mga pinutol, no? Gamit yung iba't ibang edge cutting tools. Yung pinakamabilis na pamputol ay yung grass cutter. Alam nyo ba yung grass cutter natin ay may iba't ibang bala? Mayroong circular blade, mayroong nylon blade, mayroong flexible blade. So, yan, no? Biodegradable. At yung grass cutting natin ay pwedeng tawag nito pang pagkain sa ating mga, lalo na kapag grass cutter yung ginamit ay circular blade. Yung tinabas niya ay pwedeng pakain sa mga hayop, baka, kalabaw. Kapag nylon blade ay durog, yung damo halos ayaw kainin na hayop. Kung gusto nyo pang kain sa hayop, yung gamitin. Another example, twigs and small branches, mga maliliit na sanga, they are biodegradable. Eggshells, so yung nakikita nyo sa screen, parang eggshell yan ng Rhode Island Red, yung mga free-range chickens. Ang eggshell, maganda siyang gawing pataba, mayaman sa calcium, bagay siya sa during pangpa-ugat kasi ito, pangpahaba ng ugat, no, yung calcium. At sa flour, tulong ng phosphorus. Fruit and vegetable, yung peelings are normally found in our kitchens. Yung tinalupan o yung tinalop na gulay at prutas, malimit sa kusina, alangan naman sa bedroom, di po ba? Okay, dumako na tayo dito sa mga non-biodegradable waste that can be turned into landfill or can be used for other purposes. So dalawa yung landing, no? Landfill, pwedeng gamitin sa ibang bagay. Examples, planting materials,
which may include plastic bags and wrappers, containers, and others. Ano itong mga planting materials? So mga balat ng chichirya, di ba makakapal yan? Pwede silang tamnan ng mga pechay. No? Lalo naman yung pechay ay pwede yan sa mga mabababaw na plastic wrappers. Example yung ating mga chichirya, yung gatas. Hindi dyan yung pechay. Bakit? Kasi yung pechay natin ay shallow root system. Mababaw yung kanyang root system. Kaya pwede siya doon. Siyempre hindi na pwede yung mga talong kasi yung malalalim yung kanito. Yung kanilang ugat, mga palaya, hindi sila pwede sa mga mabababaw. Pero itong mga pechay, pwede yan. Kangkong, pwede rin. Kasi mababaw yung root system ng kangkong. Bottles, mga bote, non-biodegradable. Pag bote, maraming pwedeng gawin dyan. Okay, and in fact, nabibenta ito. Another example of non-biodegradable waste, metals. Yung mga yero na pinutol, yung mga angle bar, flat bar, so wires, mga wires. What else? Styrofoam, gallons, yung mga gamit na. Ano ba yung mga produkto na gumagamit ng galon? Mga soy sauce. So, nakagalon yan. Ano pa? Yon, cooking oil at marami pang iba. Or drums. Hindi po ba? Yung drums. Ilang litro ba yung drums natin? Yung galon na to, hindi ako nagkakamali, parang kung ito 30, 20 liters. So, yung ating drum, mayroong 200 liters. Iba-iba yung drum May drum naman na medyo maliit. Pero yung maximum nito, limit, no? Available commercially ay 200 grams, 200 liters. Alright, punta na tayo sa mga hazardous waste. Ito yung mga pwedeng biodegradable, pwedeng non-biodegradable. Considered siya as hazardous. So yung ating bio or non-biodegradable waste, pwedeng hazardous sila. So these are waste that are dangerous to health for it may cause injury, death, and illness. Example, broken glasses. So they can cause injury. So pag yan ay naapakan mo at nasugatan yung paa, so magdadala yan ng malubhang injury. Chemical waste. Obtained from using chemicals such as fertilizer, insecticides, and others. So yung ating mga ginagamit ng mga gamit sa kusina, sa bahay, no? Yung lalagyan ng condiments, yung mga pampalasa, toyo, suka, ketchup, o yung panlinis ng CR, toilet bowl cleaner, lahat yan ay mga chemical waste. Yung lalagyan ng insecticide, lalagyan natin mga insecticide ay hindi ganon basta-basta yung disposal. Ang alam natin sa insecticide, pag yan ay naubos na yung gamit, ay ibalik sa hardware kung saan natin binili. Huwag itapon sa mga bodies of water, rivers, dagat, ilang itapon doon. At ang magandang disposal dito ay sa mga ilibing, sa lupa, ang mga insecticides, fungicides, foliar fertilizers. So another hazardous waste, ay yung kanina pala, yung mga chemical waste, mga hazardous yun. Ano sila? Nabubulok ba o hindi? So hindi nabubulok. So this one, galvanized iron sheet, mga GI sheet, hero. So hindi rin ito nabubulok. Considered sila as hazardous, mapanganib dahil matutulis, matatalim, ating na-aksidente, na maapakan, masagi, pwedeng magdulot ng mga pagkasugat na magre-resulta na minsan yung sugat ay malalim at yun nga, mapanganib dahil malalim yung sugat, yung dugo na pwedeng mawala sa atin ay marami rin. Yung hazardous waste, another example, syringe, syringilla. Yung malimit na source nito, yung ganitong waste ay ang mga medical facilities, health centers, laboratories, hospitals. At yan bukod sa yan ay matulis, at yan ay may taglay na chemical na panganib na dapat ay nadidispatcha o yan ay natatapon ng tama. Okay, non-hazardous waste. These are waste that do not give threat on one's life. Hindi naman sila banta. So normally ito yung mga non-biodegradable natin. Examples, kitchen waste galing sa kusina. Ang karamihan dyan ay nabubulok. Dried leaves, grass cuttings, nagbalatan ng prutas at gulay. Other one, dried leaves. Yung dahon na malimit sa mga bakura natin. O yan, grass cuttings. Okay, so let us now proceed to the process of waste management program. This is to help the farmers have a proper waste management program. So the following should be followed. Alright, so ito ay pasunod na itong ating waste management program. Pasunod ito. Ito yung unang choice natin. Reduce. Okay, reduce. Minimizing the production of waste by consuming goods which are really needed. It also suggests to avoid buying or using of single-use item. Nabanggit dyan
dyan, no? Avoid buying or using of single-use item. So ano ba yung mga single-use item? Yung mga plastic bottles. Halimbawa, bibili ka ng inumin, ilalagay sa baso, sa mga handaan. Na yung ginagamit ay mga single-use plastic bottles o plastic cups. Yun, pagkatapos ng handaan, itatapo na. Yun ang iniiwasan natin. And in fact, may mga munisipalidad na stricto dito. Sa mga handaan o yung mga tindahan doon sa kanilang bayan ay bawal magbenta ng plastic cups. Ang pwede lang ay mga paper cups. So in the screen, you can see simple ways. Sample ng mga simpleng pamamaraan. Nakikita nyo naman, bring your own reusable shopping bags. Magdala ng inyong sariling eco bags pag kayo namamalengke para may iwasan na yung pagbigay ng tendera. Bibili ka ng karne, magbibigay si tendera ng, samantala kung may sarili kang lalagyan, bayong or basket, doon mo na lang yun ilagay. Bibili ka ng gulay, bibigay niyo naman si tendera, panibagong plastic na naman. Bibili ka ng isda, panibagong plastic na naman. Bibili ka ng mga prutas, panibagong plastic. Mantala kung may sarili kang reusable shopping bags, eco bags, na ilagay lahat. So naiiwasan yung accumulation ng ating mga plastic. Use a thermos at coffee shops. Diba may nabibili na parang baso lang kalaki, pero thermos yun. Ilalagay mo lang doon yung kape mo. Pwede mong dalhin maski papunta ka sa school, diba? Or sa trabaho. Pag ininom mo yun doon, mainit pa rin. Isa naman, timpla ka ng kape. Diba? Ang kape nasa sachet. O basura yun. Mamaya-mayang mga alas 9, kape na naman. Sa umaga, mga alas 9, kape. Another basura. O sa hapon, mga bandang alas 3, magkakape na naman. Mga adik sa kape. Another basura. Samantala, pag mayroon ka ng kape sa bahay, timpla mo lang yun. Ilagay mo doon sa thermos cup. Hindi ka na magputol ng sachet ng kape ng paulit-ulit. Choose paper over plastics whenever possible. Paper palagi. Lagyan ng pandesal, papel. Lalagyan ng mga binili, papel. Alam niyo ba yung ating plastic? Kapag yan ay napunta sa dagat, nakakalain ng isda na yun ay pagkain. Kasi nga, kumikintab yan sa dagat. Pag yun ay kinain ng isda, pwedeng mamatay yung isda. So kapag maraming plastics, marami ding isda yung kakain. So imbis na yung isda, consumption ng tao, makakain ng tao, namamatay na lang sila doon sa dagat. Dahil sa plastic na ating tinapon, punta sa dagat, maraming isda yung namamatay. Naimbis sana, pagkain natin yon. So natatamaan pati yung ating food security. Okay, plastic during upcycle glass containers for food storage. Ngayong mga botilya na ating so pwede pa nating malagyan ulit ng tubig. At yung tubig, baon natin sa trabaho, sa paaralan. At yung mga bote na pwede natin magamit yan sa maraming bagay. Sabi nga, sagad yung gamit ng mga binili natin. Kung pwede pa naman gamitin, baka naman wag mo munang itapon. Another one, buy in bulk to reduce packaging waste. Kung mamalengke, tuhan para isang lagayan lang. So na practices na napakasimple pero malaking tulong sa ating environment. Hindi kaya yung ngayong una, diniscuss ko kanina, reduce. Pag hindi kaya, nabawasan yung ating consumption o yung pagtapon ng basura. Kung hindi kayang bawasan, punta ka rito sa reuse. Kung wala talagang paraan para ma-reduce, ito yung second choice natin, reuse. Muling gamitin. Using waste for some other purposes. Gamitin yung bagay, basura, yung nagamit na sa ibang kaparaanan. So in the screen, you can see sample materials that can be used or pwede pa naman gamitin ulit using to the maximum. Bottles, tubig, yung mineral water, energy drink, banana ketchup. Marami pang example na pwedeng maibigay dito. Pwede pa silang magamit. Pwedeng lagayan niya ng mantika. Yun ang practice na nakikita natin. Muling lagyan ng suka. Ano pa? Toyo. Plastic bottles, jugs, containers, glass bottles and jars. Hindi kaya yung reduce o reuse, hindi pa rin kaya. Talagang hindi mo siya magamit muli. Dito ka na sa tinatawag na recycle. Turning waste into new product or we have an example in our screen. Recycle papers. Yung mga papel, bibili naman yan sa junk shop. Per kilo. Glass bottles, binibili sa junk shop. Jars, plastic bottles. Cans, binibili rin yan sa junk shop. Mga cartoon. However, wag daw i-recycle yung mga clothing. Batteries. Although may junk shop na bumibili ng battery. Kasi ang battery may tamang disposal. Hindi ka lang dapat basta tapon ng battery. Kasi ang chemical sa battery ay stable for 50 years, 100 years, na pwede niyang mapollute yung soil. Karoon ng soil pollution. Or, pag malapit sa waterways, pollute mo yung bodies of water. Dahil maraming organismo na nandoon. Mga isda na pwede sana na pangkonsumo natin. Ano na lang, pag yun ay natamaan, nalason ng ating mga chemical. Huwag i-recycle daw yung clothing, batteries, plastic bags. Pots, huwag daw i-recycle. Pans, for the reasons of sanitation and danger. Ano itong recover? Make some waste to be
reuse as coal or source of energy for our needs. So sa atin, agriculture, panood ko sa Nas Daily, no, sa internet. Example niya sa Singapore, lahat ng nakolekta na dumi sa Singapore, ginagawa nila na energy sa kanilang planta. Power plant. Alam natin yung power plant, yung nabibigay ng kuryente sa mga kabahayan. Hindi lang sa kabahayan, kasama na dyan yung mga industriya, negosyo. Ng basura nila, pinoprocess para maging kuryente. Nilalagay doon sa power plant. Yung dumi nun, yung residue, tingnan mo doon sa video, kulay itim na, yun ay nirelease, safe na yun. Maski itapon mo sa dagat, walang mamamatay na isda. So safe na. So yun, nagawa yun ng Singapore. Pero yun nga lang, yung teknolohiya nila ay mahal. Imagine mo yung pagkalaki-laking makina na magpoproseso ng dumi, ng waste, papunta para maging kuryente ng kabahayan, ng negosyo, ng industriya. Imagine mo yung teknolohiya na yun, kung gaano yung kamahal. So sa atin, kung gusto natin medyo mura, walang teknolohiya na magre-recover. Hindi naman tayo kasing yaman ng Singapore na may teknolohiya na gawing energy yung kanilang dumi, kanilang basura. Ito yung last landfill. Disposing waste which do not have value at all. So yung ating waste management program, ano yung pinakauna? Reduce. Pag kaya ay reduce muna. Pag hindi kaya, punta ka sa pangalawa. Gamitin muli. Reuse. Tinignan mo, hindi pa rin kaya, recycle. O pag hindi pa rin kaya, perfect example ng recover. Yung dumi ng hayop pwedeng gawing energy, gawing panluto. Kasi ang dumi ay may methane gas. Merong stored methane gas. Another gases na kapag yan ay nalagyan ng teknolohiya, pihit mo ng iyong gas stove, nakakonect yan doon sa tangke ng dumi ng hayop. Pwede na yung gas sa dumi, pwede panluto. Pag hindi na kaya, ito ka na sa landfill. Talagang basura na yan.